Konnichiwa minasan, Kaipito moshimasu, Yoroshiku onegaishimasu. Wala akong pasok ngayon at ito yung ginagawa ko kapag wala akong pasok. Sa umaga, pag tunog ng alarm ko, mag-i-scroll lang muna ako sa social media. Titingin ng konting updates about sa page, sa asawa ko at sa iba pang bagay. Tapos kapag inantok na ulit ako, tutulog na ulit ako. Dahil wala akong pasok ngayon, tamad akong bumangon. Kaya yung kaluluwa ko na lang ang naglinis ng mga gawaing bahay habang natutulog ako. Ang sarap kasing magpahinga kapag walang pasok. Buti na lang maagang bumangon tong kaluluwa natin para maglinis. At least kahit tulog tayo, may magagawa tayo. Isang araw lang din kasi yung day off natin ngayon. Kaya kahit tulog tayo, dapat marami tayong magawa para magawa natin yung mga plano natin ngayong araw na to. Habang sobrang sarap ng tulog ko, nilinis na rin pala niya yung kusina. Ako kasi yung naka-assign na maglinis ng kusina this month. At every rest day ko nga lang to kayang linisin. Minsan nga hindi ko pa malinis kasi kulang talaga yung Yasumi namin or yung rest day namin. Buti na lang nilinis na niya. Tapos biglang tumunog yung pangalawang alarm ko. Kaya dali-daling bumalik yung kaluluwa ko. Tapos naalala ko, may pupuntahan niya pala kami ni Ken. Kaya pagkagising ko, chinat ko agad si Ken. Kasi dadaanan ko siyang hospital. Sahod kasi ngayon, kaya mag-withdraw kami ni Ken. Magpapadala na rin. Kaya tamang-tama, galing si Ken ng panggabi. Pagka-out niya, sabay na kaming mag-withdraw at magpapadala. Kaya dali-dali na akong bumangon para magbihis. Hindi na nga ako naligo, magbibihis na lang ako. Kasi nakakaya naman kay Ken kung siya pa yung maghihintay sa akin, ako yung walang pasok. Mabilis lang naman to, isang talon lang to. Tara, magikin na lang natin. Ganito lang yan. Diba? Tapos na. Ganun lang kabilis. Wala nang ligo-ligo. Nag-teleport lang pala ako papuntang ospital. Kaso di ko na napakita sa inyo. Kala ko nga hinihintay na ako ni Kenchang sa labas ng ospital. Ako pa pala yung nauna. Kaya pinas forward ko na lang. Tingnan nyo, sobrang bilis ng mga naglalakad sa likod. Para mabilis, nakakainip kasi maghintay. O diba? Andito na si Kenchang. Ganun lang kabilis. 16 hours nag-duty yan, pero parang hindi pagod na pagod. Ang haba siguro ng tulog niyan. Tapos nakasabay pala namin si Ate Ibiang. Kasi mag-withdraw din daw siya. Panggabi din kasi siya. Tapos ipapakita ko sa kay Kenchang ang mga bagong superpowers ko. Kaso wag na lang pala. Wala pa kasing tulog to galing panggabi. Baka mabaliw to pag nakita niya. Kaya nag-withdraw na lang muna kami. As usual, withdraw na naman lahat ng sahod. Dadaan na naman sa palad. Napakadami naman kasing bayarin. Tapos napakababa pa ng palitan. Nakakaiyak na lang talaga. Pero okay lang. At least alam kong sa mga investment naman napupunta mga pera ko. Kaya okay lang. Tiis na lang muna ngayon. Tapos bawi na lang next life. Noon talaga ang buhay. Tapos nagpadala na rin pala ako para isang labas lang. Medyo mainit na rin pala dito sa Japan. Kaya ayoko na rin masyadong maglalabas. Sa sobrang dami kong alam na magic at superpowers, pagdating talaga dito sa padalahan, hindi ko talaga magawang mag-magic. Napakahirap talaga. Literal na dumadaan lang talaga sa palad ko yung pera. Tapos after ko magpadala, pinauna ko na si Kenchang kasi may bibilin pa ako para sa lulutuin ko. Kawawa naman kasi kung isasama ko pa, wala pa naman tulog to. Dumaan ako rito sa top 1 kasi may bibilin lang akong gamit para sa lulutuin kong mango graham. Patitikimin ko kasi yung mga kasama kong hapon. At ito pala yung napili kong lagayan ng mango graham. Hindi naman siya ganun kalaki at hindi rin ganun kaliit. Sakto na siguro to. Mahirap kasi kung malaki, masyadong magastos. Ang mahal pa naman ng mga ingredients dito sa Japan, lalo na yung manga. Bumili na rin ako ng mga kutsara para sa mango graham na ipapatikim ko sa kanila. Nakakahiya naman kung kakamayin pa nila. Dahil nandito na rin naman ako, bumili na rin ako ng hanger kasi sobrang dami kong kulang na hanger. Ang dami ko kasing pinamiling winter jacket at mga iba't ibang damit sa mga second hand shop. Kaya kinulang na ako ng hanger. At ito na pala lahat ng pinamili ko. Diretsong uwi na rin siguro ako kasi napapagod na ako. Sobrang init naman kasi ng panahon. Konting padyak mo lang sa bike, pawisan ka na. Nakabike nga lang pala ako ngayon kasi nakalimutan kong i-charge yung ating electric kickboard scooter kagabi. Kaya tsaga-tsaga muna sa pagbabike. Hindi ko na rin namalayan, nasa apartment na pala ako. At yung umabot ka sa part na to, syempre, don't forget to follow, like, and share ng ating mga video. At syempre, mag-iwan ka na rin ng bakas. Thank you for watching. See you next vlog.